And ito naman, this is about healing mga kapiksi. For some of you, maaaring nag-undergo kayo ng healing process pero medyo hindi pa kayo okay for now. So it's okay guys, kasi yung healing naman, it's a process and it takes a lot of time. Depende yan sa sugat nyo mga kapiksi, no? So syempre, kapag mas malalim yung sugat nyo, mas malaki, mas sakit, di ba? Mas matagal yung healing process niyan. Sometimes ilang araw, ilang linggo, ilang even years mga kapiksi. Naintindihan natin yan. And sometimes naman, mababaw lang yung sugat, hindi masyadong malalim, so madali lang. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April, para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life mga kapiksi. So kung ano na lang yung message na makaresonate kayo guys, take that message. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. Spiritual message, Libra. Risk it. Ibig sabihin nito, don't be afraid to take chances, mga kapiksi. Kailangan natin makipagsapalaran, no? Kung gusto nating makita kung hanggang saan aabot ang 20 mo. Kung hanggang saan yung pwede nating marating sa ating buhay mga kapigsi, kailangan nating makipagsapalaran, lumabas ng comfort zone, ika nga, no? And FYI mga kapigsi, I don't see anything wrong, no, na manatili tayo sa loob ng comfort zone natin. That's fine, that's totally fine. Kaya nga siya tinawag na comfort zone kasi komportable tayo doon, di ba? We feel safe, we feel at peace, ganyan. So, and most of the people gusto nila yon, di ba? Gusto natin yon, yung payapa lang tayo. But of course, if we want something greater in our lives, kung gusto natin ng mas malaki, mas marami, mas meron pa, di ba? Sometimes kailangan nating lumabas ng ating comfort zone and makipagsapalaran, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Kung gusto nyo yun, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din, mga kapiksi. But this is the message for you. So, tingnan natin ang ibig sabihin nito, guys. Ayan. Great things are born from those brave enough to fly. Those who are willing to risk failure. Your dreams require action and you're ready to make a move. Remember, you have nothing to lose. Even if you flop, you'll receive valuable insight. So, get off your butt and take a leap. Go for it. Okay? So, yeah. Sabi nga dito, great things are born from those who brave enough to fly. So, kung matapang tayo, di ba talaga? Hindi tayo matatakot na mag-risks ng kahit ano, mga kapiksi. Hindi tayo matatakot magkamali. Hindi tayo matatakot na mag-fail. Only realizing na kapag ginawa natin yon, meron pa ring chance na mas malaki yung balik sa atin. Mga kapiksi. Okay? Yung pangarap natin, hindi yan na-achieve sa pagtulog lang, no? Kasi, di ba, dreams, hindi yan na-achieve sa pagtulog yan. Na-achieve yan sa pag-take ng action, mga kapiksi, pagdadasal and affirmations, and of course, positive mental diet. Pero taking action, guys, is one part of it. Kaya dapat kumilos tayo. Syempre guys, pag kumilos kayo, sasabayan nyo palagi ng dasal and sasabayan nyo palagi ng positibong mental diet para makita kayo ng successful na resulta, hindi failure na resulta. Nagfe-fail lang yan guys kapag kumikilos kayo pero ang positive mental diet nyo is negative. That's bound to fail. Okay? That's bound to fail kasi sinasayang mo, kinakancel mo yung action mo, no? Yung action mo positive pero yung mental diet mo negative. That sucks. That's tawag dito, that's bound to fail, no? Kasi yung mental diet mo is nega. Pero kung kumilos ka, dapat sabayan mo ng positive mental diet. Yan yung magdadala sa inyo ng tagumpay, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Grabe. Ganda.
go lang ng go mga kapiksi hanggang sa makita nyo yung kaligayahan na para sa inyo guys. And ito naman, tingnan naman natin yung live messages for you. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin, magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. And ito naman yung ating live messages guys. So meron tayong medyo negative to guys, no? Meron tayong envy and healer of the ages. Ito guys, ibig sabihin nito, it could mean two things. Una, pwedeng may naiinggit sa'yo o kaya naman ikaw yung naiinggit sa ibang tao. So kung ikaw yung naiinggit sa ibang tao, by all means stop it mga kapiksi, kasi yung envy guys, kasama yan sa 7 deadly sins, no? So that's deadly. Kaya dapat itigil na natin yung pagka-adjust natin sa ibang tao. Imbes na mainggit tayo sa kanila guys, magsikap na lang tayo and gawin natin silang inspirasyon, di ba? To do things better. And kung sila naman yung naiinggit sa inyo, wala kayong magagawa doon mga kapiksi. It's out of your control. Pero dapat panatilihin na nakaapak ang mga paa sa lupa and wag nating isilang i-provoke, no, na mainggit sa atin mga kapiksi. Like I said, hindi naman natin kontrolado yon, pero kailangan din kasi nating protektahan yung sarili natin. Sometimes guys, kapag may naiinggit na mga tao, nagiging deadly sin yun kasi gumagawa sila ng mga bagay na na hindi maganda para sa ikababagsak ng tao na yon. So of course, kung ikaw yung kinaiinggitan, ayaw mo na gawin sa'yo yon, so you should at least protect yourself. Wag mo silang i-provoke, no, na mainggit sa'yo or something, and always pray for protection and always protect yourself as well. Kasi yung iba guys, no, mga nagpapalipad hangin pa na ganyan-ganyan, tapos yung iba talagang hindi mo maintindihan kung anong klaseng pag-iisip meron sila, na talagang gumagawa sila ng ikababagsak ng ibang tao, mga kapiksi, diba? Especially now, grabe na yung social media, diba? Even yung mga pambabash, they can make or break a person mga kapiksi, lalo na yung mga sikat na celebrities, diba? Sometimes nasisira yung mga buhay nila dahil lang sa mga ganun. So yeah, keep your feet on the ground always, guys, okay? And ito naman, this is about healing mga kapiksi. For some of you, maaaring nag-undergo kayo ng healing process pero medyo hindi pa kayo okay for now. So it's okay guys, kasi yung healing naman, it's a process and it takes a lot of time. Depende yan sa sugat nyo mga kapiksi, no? So syempre, kapag mas malalim yung sugat nyo, mas malaki, mas sakit, diba? Mas matagal yung healing process niyan. Sometimes ilang araw, ilang linggo, even years mga kapiksi, naintindihan natin yan. And sometimes naman, mababaw lang yung sugat, hindi masyadong malalim, so madali lang maka-move on doon mga kapiksi. So kung ano man yung pinagdadaanan nyo right now, I hope na mag-heal kayo. And dito sa channel natin guys, meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal mga kapiksi. So pwede nyo pakinggan yun guys, para makatulong sa inyong healing process mga kapiksi. Okay? Alright. And yung next naman is yung sa love life mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So guys, ito naman yung mga ka-influence sa love life nyo. Ay
Ito guys, pwedeng he, pwedeng she, pwedeng he-she yung relationship nyo. Ibig sabihin, kasi may mga LGBTQ tayo guys, so pwedeng lalaki-lalaki, lalaki-babae, o kaya babae-babae, mga kapiksi. So, meron tayong courting man and blonde female. So, ito yung ligawan stage mga kapiksi. Pwedeng ibang lahi din, no, with blonde female energy, o kaya naman pwedeng may kulay lang yung buhok talaga, guys. Pwede rin na Caucasian, no, ibig sabihin medyo maputi, tisay, ganyan, tisay beauty or blonde beauty, ganyan. So yeah, pwedeng ikaw yan, pwedeng sila yan. Again guys, pag love reading or love energy, pwedeng magkabaliktad, pwedeng mapick up parehas na energy nyo. So ito guys, nararamdaman natin na nasa ligawan stage pa lang kayo nitong person mo, o kaya maaari may manligaw sa'yo. O kung kayo naman ay in a relationship na mga kapiksi, at nagkakaaway kayo ng person mo, no, pwedeng suyuin ka ng person mo, mga kapiksi. Either ikaw yung suyuin or ikaw yung manuyo, pero nakikita natin na parang yun nga, kinukuha yung loob ng bawat isa, mga kapiksi. Okay, so kung kayo ay mga single guys, samantalahin nyo itong courting stage na to. Kasi minsan pag nasagot na, nag-iiba na, mga kapiksi, okay? And wag yung, kumbaga, hindi naman dahil sa para lang makuha nyo kung whatever, pero maganda rin na kilatisin yung mabuti muna, no, yung mga pagkatao ng mga tao na yan, mga kapiksi. Above everything else, mas mabuti na alam nyo na mabuting tao yung pinapapasok nyo sa buhay nyo, because they are strangers, mga kapiksi, and when you give your heart to them, diba, they can either break it or they can make it, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and kung saang message ba kayo naka-resonate, mga kapiksi. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life guys? Comment down below. And for more tarot readings Libra, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.